Naging emosyonal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sobrang pagkadismaya sa anyay matinding korupsyon sa bansa na nagpapahirap sa mga Pilipino. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Naging emosyonal sa kanyang latest podcast si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umikot ang paksa sa issue patungkol sa anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng mamamahayag na si Vicky Morales, kinumpirma ng Pangulo ang binubuo niyang Independent Commission. Independent Commission para imbestigahan ito nga mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Dismayado ang Pangulo nang mapag-usapan ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino sa patuloy na paglala ng korupsyon. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Kaya naman, mahalaga para sa Pangulo na malaman kung paano nasadlak sa mabigat na problema ng korupsyon ang bayan. Nung ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. Sabi ng punong ehekutibo, makatutulong din ang Independent Investigating Body para sa posibleng pagbalangkas ng mga batas na pipigil sa korupsyon o kahit pa nga ba ang pagre-restructure ng gobyerno. Bukod dyan, natalakay din ang website na sumbong sa Pangulo na tumatayong venue para sa mga reklamo ng iba't ibang anomalya sa flood control project. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Iginiit ng Pangulo na ang interes ng ordinaryong mamamayan ang dapat mauna bago ang personal ties o political alliance. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Sa huli, sabi ng Pangulo, ikinalulugod niya mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa mamamayan.
Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.